Ito nga po yung sinasabing fourth impeachment complaint ni Sec Jen. Ano bang balita nyo dyan, Congressman? Ano naman tayo na nag-uusap dito, wala naman nakikinig sa atin. Sinimulan ninyo, and then ang direksyon ng una nga po ay impeachment, bagamat yan po ay hindi pa conviction, but basically, parang kumbaga sinimulan nyo, mukhang hindi tatapusin. Parang sinimulan nyo, hindi naman tinapos. So sinasabi kasi hindi may mga importante pa daw issue. You're serving not at the pleasure of the Filipino people, but at the pleasure of a chosen people. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Milyonaryo, sama-sama tayo. Babago mo. Milyonaryo. Alright, welcome back mga kabaitan. Nagbabalik naman tayo sa ating panibagong vlog at panibagong reaction video mga kabalitaan. At ngayon po ay pag-uusapan naman natin itong si Congressman Chihuahua. Yung nagsimula ho sa investigasyong Confi Funds ni Inday Sara Duterte. Kamusta na kaya mga kabalitaan? Ano na kayong nangyari sa investigasyon? May full report na po ba sila? Handa na po bang i-endorso ang kanilang impeachment complaints? Or meron pa ba talagang apat pang impeachment complaint kaya hindi ma-endorso basta-basta yung gusto nilang mangyaring impeach si Inday Sara Duterte? Parang butata yata dito si Congressman Chua mga kabalitaan. Nagkautalutal, hindi alam kung anong gagawin, baka marimis daw sila, kaya maghihintay na lang daw next week kasi may oras pa daw para sa impeachment na i-endorso ho dyan mismo sa opisina ni Tamba. At umaasa sila sa 1/3 votes mga kabalitaan mula sa kanilang mga kasamahan. Pero inamin ho niya na nahihirapan ho sila ngayon dahil yung ibang mga congressman ay nasa kani-kanilang distrito na mga kabalitaan. O ano pa bang gagawin ho? Parang pinapaasa pa rin ho at inuuto-uto itong kanilang mga loyalista. Pinapaasa yung makadilaw. Lalo na ho itong si Ma'am Shelo Magno. Ay nako, bistuhan na yung mga magkakampi mga kabalitaan. Anyways, bago tayo tutungo sa ating mga paksa ngayon, ay babati muna natin si Mommy Rose at Daddy Berting at Toby Tobias dyan sa Cebu City. Kaya hulagin natin silang binabanggit dahil para ho mabigyan natin ng lakas, magandang pangangatawan. Dahil sila po ay may edad na rin, matanda na, at tayo lang daw ang kanilang kinukuhanan ng lakas na loob para sumigla ho sila dahil talagang love na love ho nila tayo na mapapakinggan at mapapanood yung ating mga reaction video mga kabalitaan. So maraming salamat ho sa mga Togias family dyan sa Cebu City at of course babatiin pa rin ho natin yung ating mga moderators mga kabalitan at lalo na yung mga diehard viewers at regular na viewers na lagi hong naghihintay sa ating mga latest uploaded video mga kabalitaan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa hindi pa po makapag-subscribe or sa hindi pa po nag-subscribe o sa wala pa pong plano nga mag-subscribe. Subscribe na ho kayo mga kabalitaan. Kasi si YouTube ay nagpapaalam na sa akin at nagre-remind na, Mr. Dan, please remind your viewers, remind your avid viewers to please subscribe na para mas lalong gagana ho yung algorithm mo natin mga kabalitaan. Yun po yung sabi niya. Out of 80% na nanonood ay half daw dito. Medyo may parang ulianin daw mga kabitan. Laging nakakalimot na mag-subscribe. Kaya subscribe na ho kayo at no to skip ads mga kabalitan. Bueno, bago tayo magsisimula, may paentrada muna tayo sa inyo mga kabalitan. Malamang at tsak, magugustuhan nyo po ito kabalitan. Standby muna, pakinggan nyo muna ito.
Tahimik lang daw tayo, wag na mag-ingay. Pero paano kung sila mismo ang sanhi ng ingay? Mga pangako nilang papel, sunog na sa apoy. Ito na ang kwento ng bayan, wag magpapaloko. Try kung raw ang sagot sa fake news na laganap. Pero bakit parang kritiko lang ang gusto nilang busalan? Mga vlogger at influencer tinuturo nilang salarin. Pero sa mga galawan nila, hindi tayo pwede manahimik na lang. O ang mga politiko na akala mo'y banal, puno ng korupsyon, galawan ay scam, sila ngay kapangyarihan, sila rin ang huwad. Huwag nila tayong takutin dahil ang bayan ay galit. Ayaw nilang mapunay, pagwaring totoo, pero nakalibing sa proyekto, pero hindi na ako sa tao. Kung fake news ang problema, laban tayo dyan. Pero sinong maghuhusga sa mga buwayang gahaman? Ay, kung hindi nyo matitig, kung mga bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatinag. Dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tao'y patahimikin lang. Natatakot pa kayo sa salamin ng katotohanan, sa vlog ng bayan kung saan kayo nahuhubaran. Malang yung ikulong ang kalayaan sa mga batas na bulok, tapos kalayaan din ang kapalit ng aming katahimikan. Hindi sa mga komite para sa hustisya kuno, pero puro mga alipores ang nasa mesa ng husgado. Di na kami bulag sa script, tinong mababaw, binabalitad ang kwento para kayong magkalabarkadang tiktik na masalaw. Fake news, dapat tigilan pero aminado, ang pinakamalalaking kasinungalingan galing sa kongreso. Tinilakaya ang kritiko, pinapatahimik ang mga ito, pero ang bayan gising na hindi nyo na mapapapikit pa. Kung hindi nyo nang matitig, kung ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatingan. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tao'y patahimikin lang. Yan kung tunay kayong para sa bayan, magpakalinis muna bago kayo maghusga. Tingnan ng sariling dungis, walang espasyo para sa gahaman at duwag ang laban para sa katotohanan, sa tapat ang nararapat. Oras pa para magising, para magsisi, pero kung di kami yung magpapatuloy ng laban, di nyo kami malililang, di nyo kami mapapasuko. Fake news na banan na ang katotohanan lang mananaig. Kahit kung hindi nyo makitig, kung ang aming bibig, ang bayan ay magsasalita, di papatinag. Fake news dapat labanan, pero dapat tapat ang laban. Hindi gamit para manakot at tao'y patahimikin lang. Ang bayan ay hindi tahimik na saksi, kami boses ng katotohanan, walang takot kanino man. Try ko, tandaan nyo, kami ang boss, hindi kayo. Sa laban ng bayan, katotohanan ang mananatili. Alright, so napakaganda yung soundtrack ko natin mga kabalitaan. Matsalam ho sa Machine Sound Waves mga kabalitaan. Yun po ay mula sa kanila dyan at atin pong ina-adapt. Tayo po may pahintulot ho mula sa kanila mismo mga kabalitaan. Kaya suportahan nyo rin po yung Machine Sound Waves kabalitaan. Alright, so tuloy-tuloy tayo dito sa ating paksaw ngayon mga kabalitaan at bago natin ito papakinggan, itong si Manong Ted ay talagang naipit ho dito. Talagang ipit na ipit. Ha? Ipit man taan ni oy. Ipit gyud. So ipit na ipit dito si Chua mga kabalitaan. At titignan ho natin, sandali lang po nasaan na ba yung isa hong video natin mga kabalitaan? Well, saglit lang po. Alright, so dito na po mga kabalitaan. Tingnan nyo po muna ng maigi mga kabalitaan ha. Tingnan nyo po ng maigi. Yun. Pakinggan ho natin dito si Inday Sara Duterte. Siya po ay nagsasalita ho mga kabalitaan. Siya po talaga ay desidido na talagang, although pinag-isipan niya pa muna, talagang tatakbo pa ng Pangulo. Pero buo na yung loob ni Inday Sara Duterte sa 2028 presidential elections.
at talagang kakabahan ho dito yung si Tamba, si Barbers, yung lahat na sa Quadcom, yung matandang ulupong dyan, lahat na nasa Quadcom mo, talagang kakabahan. Kaya talagang maghanap po kayo ng paraan na ma-impeach niyo po si Inday Sara Duterte. Para kayo ay magwagi sa inyong mga binabalak. Pero pag hindi nyo po yun nagawa-gawa o magawa-gawa, nako, lintik lang ang walang ganti mga kabalitaan. Magtago na ho kayo. Dalhin nyo na lahat yung kayamanan nyo. Pati pera sa bangko, hala, i-withdraw nyo na kasi kayo naman ang isusunod na lilitisin diyan sa mayabang kapulungan. Tingnan ho natin at panoorin natin ito mga kabalitaan. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang dinaluhang private event sa Panabo City, Davao del Norte kaninang umaga. Pero si VP Sara tila ilag sa isyu ng isinusulong na impeachment laban sa kanya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Pero sa tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo sa 2028, I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin, kailangan maging competitive tayo sa mga kapitbahay natin dito sa ating region at hindi lang sa region kundi sa buong mundo. Bagamat hindi makapagbibigay ng medical at burial assistance ang OVP dahil sa budget cut, tuloy naman daw ang iba pa nilang proyekto kahit pa may ilang OVP satellite offices ang nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila ng budget cuts, patuloy pa rin daw ang Office of the Vice President sa kanilang trabaho. Nagpaabot na rin daw si VP Sara ng mensahe sa mga bagong leader ng Amerika, particular sa kanyang counterpart na si US Vice President J.D. Vance bilang bahagi ng pagpapalakas ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Sa huli, sinabi ni VP Sara na imbis na politika, sana raw ay mas pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mas marami pang problema. Napakalaki ng problema natin sa bayan, mahal ang presyo ng bigas, mahal ang presyo ng pagkain, patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Yun ang una nating tutukan dahil yun din ang unang pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya magkaisa, magmahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Ngayon, mga kabalitaan, narinig nyo na? Ay talagang tinig sa lalamunan tong si Inday Sara naman, no? Ba't ka naman tatakbo, Inday? At sa amin, nakapag-harvest na kami. Di ba? Naka-harvest na sila. Huwag ka munang magtanim, Inday. Naka-harvest na si Bongit. Sigaw na sigaw tong isa. Isang malaking tinig sa lalamunan itong si Inday Sara Duterte sa kampo ni Bongit at dyan sa Kamara mga kabalitaan. Kaya maghulos dili na ho kayo, mag-isip-isip kayo. Kailan pa ba kayo lilipat? Kailan pa ba kayo mag-over the backcode? O kailan pa ba kayo bababa at hindi natatakbo? Malamang sa alamang mga kabalitaan ay talagang malechon de leche ho kayo dyan sa Kamara. Kaya malapit na ho yung pagtutuos. Anyway, 3 years na. Sabi nga ni Manong Ted, may 3 years na lang kayong natira. Wala pa kayong parang walang silbi. Di mo ba? Yun po ay talagang masakito. Yun po yung katotohanan o dyan mga kabalitaan. Kaya anyways, balikan ho natin dito si Manong Ted. Kasi si Manong Ted talagang atat na talaga nitong kay Chua at atat na rin niyang marinig kung ano talaga ang totoong sitwasyon ngayon sa impeachment laban ni Inday Sara Duterte. Parang sa interview ito, parang ipit na ipit si ipit lagi. Ipit man tayo. Ipit yun. Ha?
Parang walang masasagot na tama at hindi mo maintindihan kung ano talaga yung gustong mangyari ni Chua. Mantakin niyo po mga kabalitaan, sinabihan siya ni Manong Ted na sinimulan niyo na, ang direction ay ang impeachment, parang sinimulan, pero hindi naman tatapusin. Oh, di ba? Klaro? Klaro na nga Chubibo, di ba? Oh, yun ang sabi ni Manong Ted, ipit siya talaga dito. Ipit na ipit talaga siya dito, mga kabritan. Well, anyways, para maintindihan ho natin ang lahat, ay pakikinggan ho natin dito si Manong Ted sa kanyang pagtatanong ho, sa kanyang live interview through phone patch ni Congressman Chihuahua Chua, mga kabalitaan. Ma'am Cherry Yan. Baile. Oo, dito kay Diane Warwick. Ayun lang. Oo. Nasa linya ngayon si Congressman Joel Chua po, ang kinatawan ng Manila at siya po ang chairman ng Committee on Good Government sa Kamara na representante na nanguna sa investigasyon tungkol sa umano ay paggasta ng tanggapan ng Vice Presidente doon sa kanyang confidential fund. Good morning po, Congressman Joel. Ay, good morning po, Manong Ted, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo. May mga nangungumusta po doon ho sa inyong ginawa pong pagdinig sa confidential fund ni VP Sara sa inyong komite. Tapos na ho ba ang hearing na ito? Ano ho ba kayo? Nag-ano na po kayo? Nag-closing? Hindi pa po ito na-conclude. So, 2 weeks ago, mag-set po sana ako tungkol po dito. But yung mga members po natin ay nag-request, baka po pwede po ang unahin muna yung sa PhilHealth. Nag-interesado po sila doon po sa nangyari sa PhilHealth. Kaya yun po muna yung prioritize namin. Yan kasi, atat na atat kasi kayo. O ngayon, wala lang interest yung kasamahan nyo dyan. Siyempre, may issue yung PhilHealth. Teka muna, kumpadre. Parang dihado yata tayo dito sa impeachment na yan, kumpadre. Lipat muna tayo sa PhilHealth. Para hindi ho makapiga sa atin si Chihuahua. Parang nakakahalata na yung taong bayan ano? Tapos walang nangyaring endorsement sa impeachment, mga kabalitaan. Talagang pinagpipilitan talaga nitong ni Chua. Na nagpapakita pa rin talaga ng gilas kahit alam naman niya na checkmate na ho siya dito, mga kabalitaan. Hindi pa rin natinag. Yung iba nga nasa kanilang distrito na. Hindi na nagpapakita dyan sa mayabang kapulungan. Kasi alam na natin, iniiwasan na yung perma ho nila. Kasi kahit gaano kamahal yung perma nila, ay naku po, mabilis lang ho yan matunaw. Yung perma, mabilis lang ho yan mabura. Kailangan unahin ho natin yung prinsipyo ho natin. Huwag magpadikta ho. Kasi pag isang lagay yan, ay ang bilis parang kidlat lang din kayo masisipa dyan sa mayabang kapulungan. Kaya tiis-tiisin nyo nang makatanggap lang kayo na paunti-unti. Basta tuloy-tuloy ang grasya dyan sa Kamara. Ganun lang ho yan. Buwan ng sweldo. Sapat na po yan. Pero kung may bultuhan ibibigay, tapos may kapalit, mag-isip-isip kayo, mga kabalitaan. Take note, dyan ho kayo nabubuhay sa pagiging politiko. Dahil alam nyo po, maraming pera sa politika. Lalo na pag sa mayabang kapulungan. Yan ay hindi makakaligtaan. Basta pera pag-uusapan, man-yaman. So, supposedly, today, mag-set po ulit ako. Kasi nagiging problema po namin, nag-iilaan po kami ng mga members ng ibang mga committee dahil naghahanap ang kami lahat ng quorum. Ang kagabi, naghahanap pa rin po ako ng quorum. Ngayon naman po, yung mga privilege speech ng ibang mga congressman ay ilang araw na rin po akong kinukulit. Naghahanap daw sila ng quorum, mga kabalitaan. Kanya-kanyang diskarte na yan. Wala nang quorum na mangyayari sa iyo, Chihuahua. Kasi iniwanan ka na sa ere. Maghahanap kayo ng partial report. Para saan ba? Para sabihin lang nga talagang yung intention nyo ay totoo yung investigasyon. Pakinggan mo dito si Manong Ted. At yun po muna yun ang namin. In any event, ito naman po ay hindi pa namin tinukungklud at humihingi po ako ng pahintulot sa House leadership na even after matapos po or mag-suspend ang ating session, baka po pwede po ako makasingit. Opo, so nangangahulugan nga po na wala pang wrap-up hearing ito at hindi pa ho kayo makakabuo ng committee report kundi nga ito inyong sasarhan, di po ba? So ngayon po hanggang Wednesday na lang po ang inyong session bago ho kayo mag-election break and then June na ang balik ninyo. Ano sa kutubo ninyo? Magkakaroon ba kayo ng pagkakataon? Ako po ay humihingi po ng pahintulot sa committee on rules. Mamaya po kasi ang isa po sa i-delivery po namin dito ay yung kay Congressman Manny.
Dalipe pagdating po sa kuryente doon po sa lugar po nila. At siya po ay kinakausap po na sana po mabigyan po ako ng pahintulot na makapag-conduct pa ng committee hearing kahit po suspended po. Suspended ng session. Opo, but you will have to have you must have a quorum. Diba? Kahit suspended pa ang pagdinig mga kabataan, talagang pinipilit niya mga kabataan. Para nagbukang tanga dito si Chua eh. Sino pa ba yung kaalyado mong sasama sa'yo? Siyempre manananim na huyan sila. Kasi sila matitino, hindi gaya dito. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Katatanim nyo lang tapos mag-harvest na kayo? Ganun ba yung gagawin mo, Chua? Kasi pinipilit mo yung talagang pinupush mo yung sarili dyan sa camera, gagawa, kahit suspended na, magmi-meeting pa rin ho kayo. Yung iba dyan maraming mga ambisyosong congressman ho dyan na talagang manananim na. Para pagdating ng eleksyon ay mayroon silang aanihin. Buti pa ito. Kasi simula ngayon, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, may 3 months sila bago maghalalan. May maaani ho sila, hindi gaya dito. Sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. Ganun ba yung gusto mo mangyari, Chua? Na hindi ka pa nakakatanim ay may harvest na. Naku po, ang hirap intindihin mga kabalitaan. Ganun ho talaga pag medyo wala na ho sa timing, wala na ho sa tono, sa timpla mga kabalitaan, kung anong gagawin ay talagang malilito na ho. At iba-iba na yung mga sasabihin, mga isasagot sa mga katanungan. Kasi nga, kung tama yung ginagawa ho nila, kung ito talaga ay para sa daong bayan, kahit anong disturbance na mangyayari dyan, kahit gagawa pa ng issue patungkol sa inyo dyan, kung talagang tama ho yung pattern sinusundan nyo, ay hindi ho kayo mawawala. Hindi kayo iiwanan sa ere. Unti-unti na kayong nagkakagulo ho dyan. Unti-unti nyo nang iniiwanan yung isa't isa. So ano pa bang gagawin mo? Huwag mong ipagpipilitan yung sarili mo dyan dahil, pagtatawanan ka din sa mga kasamahan mo. Baka may sumipot dyan na hindi kaalyado ng kabilang banda, agad tayong question sa quorum. Ama! Actually, yun din ang actually hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makabuo ng quorum. Nagtatabog pa rin di ba? ng quorum. Hindi pa daw siya makabuo ng quorum. Paano ka nga makakurum? Iniwanan ka na nga sa ere ng mga kasamahan mo. Hindi mo pa ba yan naintindihan? Hindi mo ba, napakasimpleng sitwasyon. Tapos pagdidiinan mo pa yung sarili mo. Ikaw na mismo nagsabi, hindi ka na makapagbuo ng quorum dahil nga wala na nga sa tabi mo. Iniwanan ka na nga nila sa ere. Kaya, kasi meron po kami ngayong committee hearing. Ang problema ko naman ay naghihilaan po kami ng isang committee. Yung Committee on Public, yung kay Congressman Paduano. Di ba? Ang daming mga alibis na ngayon. May mga committee pa sa PhilHealth, may mga hearing pa sa PhilHealth, yung sa committee pa sa kay Paduano. Siya na lang naiiwan sa ere nung wala nang gagawin mga kabalitaan. O baka may hinahabol to kay Tamba. At sa amin, nakapag-harvest na. Di ba? May hinahabol to, may harvestin to, malamang. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Yun talaga yung totoo dyan, mga kabalitaan. Account, opo, medyo naghahanap din siya ng quorum, kaya hindi ko rin po alam kung paano ako makakuha ng quorum ngayon. Kaya karamihan po ng mga congressman, napakita nila mga distrito. Opo, so paano po yun? Si Mary Grace Piatos, si Coque Villamin, at et al., paano po yun? Ano po, paano ito, kumbaga natin tatanggapin na sinimulan po ng komite itong revelasyon sa mga sinasabing signatories, napakaraming mga voucher, and then at the end of the day, parang walang closure. Kung hindi po ito, kung hindi po ito magiging, kung hindi po matatapos yung ating committee hearing, hihingi po ako ng pahintulot sa aking mga kasama kung ako ipapayagan nila na gumawa ng partial committee report. At siguro yun na lang po muna ang ating isusumite. Opo, kasi if you recall, ng ating mga unang panayam, sa inyo nga nanggaling na kung pagbabasehan ng mga unang mga informasyon at ebidensya kaninyo, sapat na para po sa impeachment ng Vice Presidente. Di po ba sa inyo nanggaling yun? So, tama po kayo. At hanggang ngayon po, hindi naman po nagbabago ang aking stand pagdating po dito. Kasi insofar as yung confidential fund is concerned, kung sila po ay wala na rin pong interest na magtanong dito, siguro sa akin pong paniniwala dapat ito po ay mag-submit kami ng partial committee report kahit dun muna insofar as yung confidential fund is concerned.
Kaso sir si Maricel po ito. Kaso kakayanin pa ba na umusad ng impeachment complaint considering na magsisimula na rin yung campaign period? February 10, 11 o paano yun? Well, ako po kasi naniniwala po na yung Senado po is continuing body. At lahat naman po kami, ito po ay constitutional obligation po namin, constitutional duty. So, regardless po kung may kampanya, siguro kung ako po naniniwala kung ito po ay maisasampa po sa Senado, dapat pagbigyan po namin ng panahon. Otherwise, magiging remis po kami sa aming tungkulin. Ngayon pa nga lang may negligence na ngayon kayo sa ginagawa niyo. Kaya sasabihin mo pa ngayon na baka kayo ay tawag doon, marimes daw mga kabalitaan. Ano ba ginagawa niyo? Kapabayaan niyo to Bakit ko ba nasabing kapabayaan nyo? Mali-mali yung mga ginagawa nyo. O tingnan nyo tuloy yung ginagawa yung investigasyon ni Sara Duterte. O natenga na. O nasa ere. Hindi pa nga makalapag. Kasi wala kayo sa ayos dyan. Nagmamarunong. Akala nyo kasi manulusutan nyo yung taong bayan. Kaya hanggang dyan na lang ho kayo. Talagang remiss ho kayo dyan. Talagang meron ho talaga kayong kapabayaan sa inyong tungkulin. Dahil yung tungkulin nyo sana, ang pagbigay ho alaga sa inyong mga constituents at pagbalangkas ng tamang batas, ay talagang inahabol nyo na ang mga Duterte. Ginamit nyo pa yung sinasabi nyong kapangyarihan na pinagkaloob sa inyo ng saligang batas. Yung the power of the purse at kung ano-ano pa ho yan mga kabalitaan. But realistically, Congressman, kaya ba to? Kasi syempre ang hinaing nung kasama ng mga nag-file, hindi naman daw kasi inaksyonan agad. Well, hindi pa naman po natatapos. Tignan po natin. In the next 3 days po naman nangyari. Butata sa dat. So yung pong pagtawag dito kila Raymond La Chica, Dennis Nolasco, itong mga miyembro ng AFP, hindi na ito matutuloy, Congressman. Well, so far as yung kanila pag-ibig concern, sa akin po kasi, ito po talaga yung stand po ng mga ibang mga congressman. In so far as yung, like for example, nasabi po namin sila Mary Grace Piatos, so ito po yung na-establish na. Okay. At sa amin naman po, ang trabaho po namin. Na-establish na daw nila si Mary Grace Piatos. Hindi nila na-establish yung resulto, yung unmodified result ng COA. Kasi hindi ho nila pinapakinggan. Kasi yung pinapakinggan ho nila patungkol kay Mary Grace Piatos, ay yung kanilang sariling pagkakaintindi lamang mga kabalitaan. Ba't hindi ho nila tatanungin yung nasa mga hanay ng militar, hanay ng pulisya? Magtatanong sila, General, ito po bang sinasabi ho nila na gumagamit na ibang pangalan para sa Confi Fund? Ito po ba ay usual nang ginagamit sa inyo dyan sa hanay sa militar? Wala mga pagtatanong At ayaw din nilang itong tanungin kasi baka maunay sila sa sariling tari ho nila mga kabalitaan. Alam niyo yung tari, maunay? Parang kunyari may hawak kang manok, no? Manok panabong. Yung may tari, yung parang may matulis at yung sharp na blade. Yun yung tari. Baka maunay Baka sila matamaan sila sarili lang hawak-hawak na tari, mga kabalitaan. Ano yung tari sa Tagalog? Hindi ko alam Kaya ayaw lang magtanong sa kapulisan o di kaya sa Armed Forces of the Philippines. Kasi by right yun talaga yung ginagawa para pag confidential funds ay hindi ho nila i-divulge yung true identity ng mga taong in charge ho dyan kasi nga ayaw ho nilang makompromiso. Hindi nila gusto makompromise yung identity ng tao kasi alam nyo po, delikado po yun. Diba? Lalo na kung nasa hanay ka sa, sabihin natin, isa kang intelligence. Miyembro ka ng militar or meron kang kahit nasa Office of the Vice President ka, isa kang security personnel, may tahas ka palang ganon. Hindi ho natin ibubulgar ho yung mga identity nila kasi nga for their own protection ho yan. Kapakanan ho yung ipinag-uusapan, may mga pamilya ho yan sila mga kabalitaan. Na ngayon pinipilit nila si Mary Grace Piatos. Kilala ba talaga kayo Mary Grace Piatos? Na wala naman talaga. Alias nga yun alias. Alam mo ba yung alias, Chua? Sabihin natin AKA na lang Chua. Di ba? Para maintindihan mo, talaga pinagpilitan mo yung sarili mo kasi stick to the plan ho kayo dyan. Pag-sum up ng mga batas in legislation. At ito po ay nagawa na rin po namin. Nakapag-pasa na po kami ng dalawa. Now, pagdating po dito sa investigasyon po sa ito po ay
mangyayari po yan once yung impeachment po ay tumuloy. Now, dalawa po kasi ang proseso niyan. It's either isampa po ito sa Committee on Justice, which sa tingin ko po medyo mahihirapan na, or idiretso po ito sa Senado by 1/3 votes, yung articles of impeachment. So, in either of the events, doon po, mas i-stress out po ito dahil yun po sa palagay po ng ating mga kasama, ang mas proper venue para ito po yung mausisa na mas malalim. Opo, so ito nga po yung sinasabing fourth impeachment complaint ni Sec. Jen, ano bang balita nyo dyan, Congressman? Ano naman tayo na nag-uusap dito, wala naman nakikinig. Actually, wala pa po akong idea pagdating po dyan. Hindi naman po ako parte ng mga kung ano man po usapan nila dyan. Tayo ito. Oh, hugas kamay ka na naman. Wala kang idea, hindi ka parte sa usapang gano'n. Ikaw nga mismo mangunguna sa pag-file ng impeachment complaint dyan eh. Ikaw yung nag-iimbestiga nga sa convoy funds ni Sara Duterte tapos huhugas kamay ka. Na wala kang kaalam-alam dyan kung ano mga plano na sa impeachment. Kaya nga kayo ipupush to yung sabi nyo pa nga, yung pagdinig ay hindi pa natapos o gusto nyo lang isuspindi muna. Kasi nga darating yung kampanya at halalan. Ngayon sasabihin mo wala kang munang alam sa mga pangyayari ngayon kung ano nang takbo sa impeachment. Napaka punsyo mo naman mga Diba? Hindi alam mo yung mga pinagsasabi eh. Nandyan sa kamera, ang lapit na ho sa kutsara. Kunting abot na lang, masusubuan na ho siya ni Tamba dyan. Tapos wala siyang alam sa plano ho sa impeachment ni Sara Duterte. Huwag mo lang kaming lukuhin, ikwento mo yan sa Marines. Kwento mo yan sa mga tao na kabababa lang dyan sa Maynila mula probinsya. Yun na yung gagawin mo, huwag kami. Alam po natin trabaho natin dito, tapos kasi rin po tayo sa ating distrito. Lahat naman po kami ngayon palaban. So medyo pasensya na po kayo, po. Opo. Naunawaan po natin kasi nga Amin ko lamang po yan sa meeting. Anyway, sige po. So ano po ang ating masasabi ngayon? Doon po sa nagkokomento na sinimulan ninyo and then ang direksyon ng una nga po ay impeachment, bagamat yan po ay hindi pa conviction basically. Start lamang ng proseso. Pero ngayon, parang sinimulan pero mukhang hindi po tatapusin at wala pong movement, no? Yung SecGen, wala sa kanya pa, hindi pa nga i-refer po sa Speaker's Office eh. Wala pa nga referral po mismo sa plenaryo para i-refer sa Committee on Justice eh. Parang kumbaga sinimulan nyo, mukhang hindi tatapusin. Ano po yung reaction to Congressman? Well, ako po kasi insofar as the impeachment is concerned, yan po ay na-file na. May mga nag-file na po dyan. Kung maalala ko po, tatlo na po yata file dyan. So kami naman po merong 10 session days para ito po ay aksyonan. So tingnan po natin hanggang Wednesday, hanggat hindi po natatapos, hopeful po ako na may mangyayari po. Okay, kumbaga hope springs eternal, kumbaga ha. Sabi Wow, umaasa pa si Chua mga kabalitaan. Parang in love sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Talagang umaasa pa kahit wala ng oras. Di ba? Siyempre, paano lang yan pakulo lang yan sa mga parang lapuyot na tubig, dugo mga kabalitaan. Para lumabnaw sa mga nakikinig na pabor ho sa impeachment. Para mabuhayan ho sila ng loob. Para hindi ho siya sisisihin. Kaya sasabihin niya yan, tingnan natin, may chance pa tayo, may 10 araw pa tayo natitira at gagawin natin ng paraan na talagang matutuloy ito. Malamang next week may resulta no ito. Alam na ho na ang ibig sabihin nun alam na po para hindi ho kayo makontra sa mga nag-filing impeachment na yan. Para para safe ho kayo sa pambabatiko sa kanila. Para kung marinig man nila, hindi natin sisisihin si Chua gumagawa ng paraan, kaso yung ibang mga kongresista dyan, lalo na si Tamba, parang wala nating naririnig patungkol dyan mga kabalitaan. Si Chua talaga, marunong din to. Ugas kamay din tong Pilato na to. Hanggat hindi po natatapos pa ang session, may pag-asa pa po tayo. Ayun. Sige po. So, sir, kayo muling makikibalita. Salamat po sa amin pong pag-istorbo sa inyo. Istorya, Congressman. Ay hindi po kayo istorbo at obligasyon po namin ay paalam po sa ating mga kababayan. Maraming salamat din po sa inyo. Salamat. Mabuhay po, Congressman. Congressman Joel Chua ng lungsod ng Maynila. Ano reaksyon mo dito, Madam Chair? Nako, good luck. Good luck sila, good luck. Natin, kasi February 11, campaign period na. Kailangan na nilang kumilos ng mabilis-bilis. Kasi nga, mga kapatid, di ba?
Yung sinasabi na pinag-aaralan, kesyo, meron pang fourth impeachment complaint. Ang tagal. Eh mukha pong palagay ko, klaro na po, Chubibo, di ba? Dribble. Hindi pa nga hindi pa nga referred mismo sa Office of the Speaker as required actually doon sa kanilang panuntunan. And the Speaker will forward it to the Committee on Rules for the corresponding referral to the Committee on Justice. And well, sa ngayon mukhang wala, no? As in, hindi na po yan mangyayari. Sa kagustuhan din po naman itong ating mga viewers na mga loyalist po at diehard na Duterte supporters. Right? Kasi nga sabi nila, hindi daw yan productive. Sabi nga nila, sabi ni Presidente, walang ibubungan kahit na anong kagandahan sa buhay ng mga Pilipino. Siguro nakalitaan niya yung kahulugan ng accountability. Ayun. No? Dami daw kasing ibang priorities dapat. Abala. Na napalitan yung accountability na vocabulary ng abhorrent. It is abhorrent. Kaya ridiculous. This is ridiculous. Ganun talaga eh. Appalling. And walk. Di ba parang sinimulan nyo, hindi naman tinapos. So sinasabi kasi hindi may mga importante pa daw issue, etc. Pero hindi ba ito importante? Kaya hindi malayo na talagang isipin natin, you're serving not at the pleasure of the Filipino people, but at the pleasure of a chosen few. Pakitang gilas lang pala. Okay ka ate ha? Alam mo si ate nanganganib ha? Oo. Kung konting sikap pa ate kasi alagay ko naapektuhan ka ng mga issue ha? Oo ha? Nagdo-double time si ate ngayon. Wala ba sa survey? Kasi medyo nalalaglag si ate. Siguro they're analyzing it. Ito ba ay dahil sa inflation din? Damay siya dito sa apelido na nakaupo ngayon? Nako. Uy! May kapatid. Pero sabi ni Nino? ni Presidente, feeling niya makaka-impluwensya sa pagboto yung okay daw na satisfaction ratings niya. Ay, bumaba naman ng 1%. Depende yan kung paano mo titignan yung baso na may tubig. Half full. Oo, diba? Kung ito ba ay half empty or half full. Depende yan. Pero tandaan natin ha, nakakatatlong taon na sila. 3 taon na lang sila. Alright, at ito mga kapatid sa 3 taon, palagay ko po, bibihira yung binibigyan ng second chance o pagkakataon na makabawi ka doon sa dungis na inaabot ng family name mo. Remember? Ito po ang chance na ibinigay sa kanila. Kasi nga, di ho pa nagkaroon ng EDSA Revolution 1 and then nabansagan po na, di ba, ng kung ano-anong masasakit na salita ang kanilang angkan. So ito pong mandate na ibinigay sa kanya ng 31 million Filipino voters because of the unity factor. Ay maganda pagkakataon na mapatunayan na nagkamali talaga sila. Pero sa ngayon, na ang sinasabi po ay mga maximum suggested retail price. Right? At ngayon, ang mga pinag-uusapan po ay itong management ng ating ekonomiya. Opo, itong hindi mapigil-pigil na issue pa rin ng korupsyon. Ang dami-dami nito, 3 taon ka na lang. Hala. Ayuda pa. Naku. Enough is enough. Ayuda. Tingin nila, matatakpan ng puro ayuda. Pero sa gitna ng napakaraming ayuda, bakit ang pinakahuling pag-aaral sinasabi na mas maraming Pilipino ang nasasabing sila'y naghihirap at nagugutom. So, may disconnect, di ba? Ito yung self-rated poverty, yung pakiramdam mo, naghihirap ka. And hunger. Plus hunger. So kung bibigyan mo ito ng, di ba, pag-aanalisa, parang walang connect. Parang yung mga ayudang-ayuda, parang hindi nakakatulong na ayudahan yung gutom ng pangkaraniwang Pilipino. Bakit ang sabi marami na raw kasi Manong Ted na nakagraduate dun sa 4-piece kung marami nakagraduate, bakit sa halip na dagdagan pa? Binawasan pa nila ang pondo ng 4-piece. Kasi nga may waiting dito na 1.4 million na pamilyang Pilipino sa 4-piece. Kaya definitely mga kapatid, di sa mga panahon ito, kahit na si ate, na ngayon ay nangungulay at mag-iisip, mukhang nadadamay ako. Hala. Ang dami pa naman yung tarpaulin. Pero hindi siya sumasama dun sa mga family pictures. Di ba? Oo. At saka, kung di pa pumayag yung kapangalan niya na umatras, palagay malaki problema niya kasi yung kanyang mga tarpaulin magbabago na number. Oo nga. Alright, so dito tayo nagtapos mga kawitaan. So wala na tayong oras kasi nga medyo wala tayong items mga kabalitaan. Wala tayong items.
Alright, so napanood niyo po mga kabitan itong ating reaction video. Sana po nagustuhan niyo po ito. At yun nga po, pag wala talaga sa tama ay wala ho talagang makukuhang tama mga kabalitaan. Ay, pag wala sa tama, talagang may tama mga kabalitaan. Tama ba? Pag wala sa tama, ay talagang may tama ho mga kabalitaan. Yun po yun sila mga kabalitaan ha. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video ngayon, huwag kalimutan po mag-subscribe, pindutin ang notification bell, comment, like at i-share ang video. No to skip ads mga kabalitaan dahil yan po ay nakakatulong sa inyong lingkod. At tayo na may magpapahinga muna at babalik ko tayo makalipas ang ilang oras at magkita-kita naman ho tayo sa susunod na mga reaction video gagawin natin dito sa ating munting bahay reaction video Danagan Balita News Update. Kaya ako'y magpapaalam na, matsalamon sa inyong lahat. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.